Okay guys, mayroon tayong bagong customer. Ito, yung kagaya nito, parang sa oven ng mga pizza. Ito naman kay customer dinala kanina. At nagliliyab daw dito sa ilalim. Dito. Sunog na nga yung kanyang rito yung sa magneto, yung wire niya. Sunog na. So, babaklasin natin guys. Ito. Hindi na rin lumalagatik. Sira na yung pinakang niya sigurado. Yung magneto niya sa loob. Ayan. So babaklasin natin para maayos. Okay, standby lang guys. Kakalasin ko na, hindi ko napapakas sa inyo at overhaul natin yung kayang control. Overhaul. Ngayon, ito naman ang pinaka-importante dyan, yung gasket. Ayan, lahat ng burner may gasket yan dyan. Dyan nakalagay yan. So, yan ang naging cause. Kaya nagliyab yan. Dahil yung lumang gasket ay malutong na. Matigas na. Hindi na siya nagsiserve as gasket. So, papalitan natin siya ng second hand din dahil wala namang mabibili yan. Pero malambot pa yan. Ayan, galing sa isang control din. Ayan, dyan nakalapat yan. Ngayon, kung matigas na, siyempre, possible na sisingaw ang LPG dyan. So, doon nagkukos yung magliliyab. At masusunog yung mga pyesa, lalo yung sa magneto, yung wire niya. So dito naman kumuha tayo ng spare dun sa buong control, kasi wala ring mabibili niyan, wala ring mabibili na magneto yung wire niyan. Yan, so linisin muna natin yung porcelain kasi diyan nagta-transfer yung yung kuryente, yung spark, bago natin ikabit dun sa pinagawa na customer. Yan, linis na konti. Yan. Kailangan malinis yan para constant yung spark, yung kuryente. Yan. Ito naman yung spring yan, lumambot na dahil sa init. So, gagawin natin ng paraan yan. Baba natin lang yan, babatakin lang. Yan. Para itutulak niya yung pinakang air mixer. Tutulak niya para nakalapat siya dun sa burner. Ayan, tapos lilinisin natin yung pinaka-nozzle. Ayan, tatanggalin natin. Number 8 lang yung liabi niyan. Ayan. Para matanggal natin yung mga bara dun sa nozzle. Yan ang nagiging cause din ng paghina ng apoy. Ayan. Kailangan matanggal yan para masundot ng maayos. Perdibli lang ang gamit natin guys dyan, pang linis. Ayan. Pang emergency, pwede na natin gawin yan. Kahit di na natanggalin. Kailangan masundot ng perdible ng maayos. Ayan. Kasi mga dumi dyan sa loob ng control, pumapasok dyan sa pinaka-nozzle. Maliit lang ang butas yan guys, yung nilalabasan ng apoy. Ayan. So gagamit tayo ng perdible. Ayan. Lahat kasi ng dumi nandun sa pinakang control, papasok dyan lahat, lalabas ang gas kasama ng gas, yung mga alikabok, mga impurities na naiipon kasi hindi naman malinis ang LPG natin. So nagtataka tayo, biglang hihina. Ayan. So yan ang pinaka-remedyo. Kaya kailangan tanggalin naman kasi nga pag sinundot mo kasi ng perdible yan, pag hindi mo tinanggal doon sa control, may iiwan lang yung dumi doon sa dulo ng perdible. Pag hinila mo, babalik ulit doon sa butas. So, pero kung pang emergency lang, biglaan lang, alam mo, gabi na, walang magagawa. Yun lang gagawin nyo, tanggalin nyo lang yung burner, susundutin nyo ng perdible ang pinaka-nozzle na yan para matanggal yung bara. Pero pansamantala lang yun, maaaring bumalik yung bara, lalo pag medyo malagkit, yung dumi. Pag sundot mo, babalik lang ulit yan dahil andyan yung sa dulo ng perdible, yan. Yan. So, pinakamaganda talaga, babaklasin. Yan, linisan lang natin para maikabit na natin. Yan, malinis na yan, wala nang dumi. So, total tinanggal natin, linisin natin to, yung pinakang chamber nung ng pinaka-nozzle. Yan, linisin natin yan dahil nandiyan pa rin mga alikabok para sure na hindi na babalik. So, magkakaroon din uli yan pag ginagamit natin, hindi natin maiwasan yan. Kaya kailangan na alam natin kung paano paglinis. Yan. May mga tutorial na ako dyan na tungkol lang dyan sa paglilinis ng nozzle. Ito kasi buong repair ang ginawa ko sa video na to. Pero may mga tutorial ako niyan na yun lang ang gagawin natin. Kahit dyan lang sa nozzle, hindi na natin kailangan baklasin. Pang emergency lang yon. So yan yung pinakang jet niya sa loob.
Ayan. Kailangan malinis din yan. Para suwabe yung pag-ikot. Pagpihit natin, mapapansin nyo minsan maganit. Pag pinipihit nyo yung knob, yung iba nga nababasag na yung knob sa sobrang tigas. Dahil dyan sa nozzle yan, kumakapit yan doon sa pinakang housing. Sa akin dumi, dadagdag din ng magiging mahirap pihitin. So, tinatsaga natin yan linisin. Ayan. Siyempre, lagyan din natin ng langis yung pinakang pinipihit na yan. Ayan, yung pinakang stem na yan. Para suwabe yung pagpihit natin. Yan din ang cost ng pag-stack up. Pag kinalawang yung pinakang yung nilalagay ng knob, pag kinalabakal kasi yun pag kinalawang yun, pag natatapunan ng sabaw, tubig, pag kinalawang, yun, kaya naman tumitigas pihitin. Minsan, papansin nyo yung mga burner, yung mga gas stove, mahirap pihitin. Yun ang cost nun, kinakalawang. So, overall din ang katapat nun. Kahit napatakan mo ng langis siya ng WD-40, hindi niya kakayaning palambutin basta-basta. Pinakang the best talaga babaklasin. Lihain natin na konti. Ayan, yung mga pyesa niya. Ayan. Pag magtatanggal tayo niyan, kailangan tatandaan nyo kung paano nyo binaklas. Ayan, kasi pag mali, maaaring gumana, pero pag pinatay nyo yung knob nyo, inoff nyo, magtataka kayo may apoy pa rin. So, kailangan tatandaan nyo. Mas maganda kung bibidyohan nyo habang tinatanggal kung di nyo kabisado para sure na tama ang pagbabalik. So, sa case naman na to, sanay na tayo dyan. Alam natin yan dahil trabaho natin. Kahit di ko na videohan, alam ko na yung mga pagkakasunod-sunod ng pyesa. Sana lumagatik. Ayun, may kuryente guys, oh. Meron yan guys, hindi lang makita dahil maliwanag. Pero meron yan. May kuryente yan na tumatransfer doon sa pinakang conductor niya doon sa kabilang dulo para mag-spark. Kasi pag marumi naman yung bakal na yung katapat ng porcelain, nahirapan din mag-transfer yung kuryente. Yan. So lalo yung mga makalawang na, so dapat malinis din 'yon. Ayan. So yan, yung ginagawa ko na yan sa gasket naman yan. So lalagyan natin ng konting grasa para pag assemble tayo mamaya, hindi matatanggal dito sa pwesto. Yung pinakang gasket na importante yan. So dyan natin ilalagay sa tubo yan, doon nakatapat yan. Tutornilyo na natin. Siguro din natin na mahigpit yung tornilyo para maipit niya yung gasket ng maayos, para iwas leak. Pero pagkatapos yan, siyempre titestingin natin. Magkakaroon tayo ng leak test, tinatawag bubble test. Yung sabon, bula, foam, gamit ka ng foam. Ayan, pagkatapos yan, titestingin natin yan guys. So ayan, lagay natin muna yung hose na LPG para ma-testing natin sa labas. Kahit mas maganda mag-testing pag nasa labas pa yung pinakang control. Ayan, naka-open na yung tangke natin pan-testing. Kukuha na tayo ng bula. Gamit na tayo ng foam. Ayan. Kasi pag maluwag yan or hindi naipit ng maayos or matigas na yung gasket, yun ang cause ng pagliliyab sa ilalim ng ating mga kapihitan, ating control. So ayan, tingnan nyo ginagawa ko. Doon kasi yung plants, inipit ng plants yung gasket doon sa pinakang control. So dyan possible ang magkakaroon ng leak pag matagal na tumitigas na yung gasket. Ayan. So ang pan-testing natin lagi is bula na sabon. Ayan. Kahit na i-search niya sa Google, ang pan-testing talaga ng mga leak is bula. Hindi pwedeng amoy-amoy lang. Ayan. So yan ang nagiging cause. Pag nagkaroon ng leak yan, masusunog yung mga wire. Ayan, kita nyo yung maliit na yun. Natunaw na yung pinakang magneto, pati yung wire. Kaya nagpalit tayo. Yan ang concern ng customer na nagliliyab daw sa ilalim. Yan. So guys, naikabit na natin. Na-check na natin yung walang leak. Lahat okay lahat. Testingin lang natin. Ayun. Ayan, kulay blue. Kulay blue yung apoy. May apoy yan guys, halos di makita. Ayun. Ayan, maraming salamat guys. Thank you.